Isang pulubi sa Quiapo, pinayaman ng Nazareno. Sa isang maingay na lungsod ng Maynila, sa gitna ng katedral ng Quiapo, matatagpuan ang itim na imahe ng Nazareno. Sa bawat taong dumadalaw dito, hindi lamang debosyon at pananalig ang kanilang dala, kundi pati na rin ang mga kwentong bumabalot sa kanilang buhay. Isa na rito ang kwento ng isang babaeng pulubi na sa kabila ng pagsubok at kahirapan ay pinayaman ng kanyang pananalig sa itim na Nazareno. Si Aling Kulasa na noon ay kilalang pulubi sa paligid ng Quiapo ay isang ordinaryong tao na nagdaan sa matinding pagsubok. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Si Aling Kulasa ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila ng kanyang kasipagan, hirap siyang makahanap ng permanenteng trabaho dahil na rin sa kanyang edad at kakulangan sa edukasyon. Dahil dito, napilitang mamalimos si Aling Kulasa upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Tuwing Biyernes, araw ng debosyon sa itim na Nazareno, si Aling Kulasa ay makikita sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Dito ay humihingi ng limos mula sa mga nagdaraang deboto. Sa kanyang maliit na espasyo, kasama ang ilang plastik ng bote na kanyang pinaglalagyan ng barya, matyaga niyang hinihintay ang mga dumaraang magbibigay ng konting tulong. Isang Biyernes, habang abala si Aling Kulasa sa pangangalap ng limos, isang lalaki na nakasuot ng maroon ang lumapit sa kanya at nagwika, "Pagod na pagod ako at nauuhaw." Nang marinig ito ni Aling Kulasa, agad-agad niya itong pinaupo sa tabi niya na walang pag-aalinlangan at binigyan ng tubig na maiinom at konting tinapay na makakain. Ang lalaki ay may bitbit na rosaryo at isang maliit na imahe ng Nazareno. Ibinigay ito ng lalaki kay Aling Kulasa at sinabing, "Ipagdasal mo ito at manalig ka. Hindi ka niya pababayaan." Pagkasabi nito ay umalis na ang lalaki at nang lingunin ni Aling Kulasa ay naglahong parang bula. Bagaman sanay si Aling Kulasa sa mga taong nagbibigay ng kanilang mumunting tulong, iba ang naramdaman niya sa pagkakataong iyon. Tila ba may kakaibang liwanag sa mata ng matandang lalaki. Kinuha niya ang rosaryo at imahe at nagsimulang magdasal. Kinabukasan, nagulat si Aling Kulasa nang may isang babaeng nagmagandang loob na bigyan siya ng maliit na pwesto sa kanilang tindahan ng gulay sa palengke. Ang babae na isa ring deboto ng itim na Nazareno ay nagsabing nakita niya si Aling Kulasa kahapon habang nagdarasal at naantig ang puso niya sa panalangin ni Aling Kulasa. Sa maliit na pwestong ito nagsimula ng bagong yugto ang kanyang buhay. Dahil sa kasipagan at determinasyon, unti-unting lumago ang negosyo ni Aling Kulasa. Mula sa pagtitinda ng gulay, natuto siyang magbenta ng iba't ibang produkto hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling pwesto sa palengke. Ang dating matandang pulubi na nakatayo sa tabi ng simbahan, ngayon ay isang masiglang negosyante na. Ngunit higit pa sa material na yaman, ang tunay na yaman na natamo ni Aling Kulasa ay ang kanyang pananalig at tiwala sa Diyos. Sa bawat araw na dumaraan, patuloy siyang nagpapasalamat sa itim na Nazareno. Nagdesisyon din siyang tumulong sa iba pang mga nangangailangan bilang pasasalamat sa biyayang kanyang natamo. Nagbigay siya ng libreng gulay sa mga pulubi tuwing Biyernes at nagsimula siyang mag-organisa ng mga feeding program para sa mga bata sa kanilang komunidad. Ang kwento ni Aling Kulasa ay kumalat sa buong Quiapo at maging sa social media. Marami ang naantig sa kanyang kwento at nagsimulang manalig sa kapangyarihan ng panalangin at sa itim na Nazareno. Hindi nagtagal,
Naging inspirasyon si Aling Kulasa sa maraming tao, hindi lamang sa Quiapo, kundi sa buong bansa. Sa kanyang pagtanda, mas lalo pang naging malalim ang pananampalataya ni Aling Kulasa. Nagpasya siyang maglingkod sa simbahan at maging bahagi ng mga gawaing pangkomunidad. Araw-araw siyang nagdarasal at nagsisimba, patuloy na nagpapasalamat sa biyayang natamo at sa pagkakataong maging instrumento ng kabutihan. Ang kwento ni Aling Kulasa ay isang buhay na patunay na ang himala at kabutihan sa kabila ng kahirapan at pagsubok, napatunayan niyang ang pananalig at pananampalataya ay makakapagbago ng buhay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang buhay ni Aling Kulasa ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihan ng puso at kaluluwa. Ang kanyang kwento ay isang paalaala na sa kabila ng kahirapan, ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos ay may kakayahang magdulot ng himala at pagbabago. Sa pamamagitan ng itim na Nazareno, natagpuan ni Aling Kulasa ang kanyang landas patungo sa masaganang buhay at higit sa lahat, sa kapayapaan at kaligayahan na dulot ng pananampalataya.